May makabagbag damdaming farewell message ang aktres na si Andy Egiman para sa pumanaw na inang si Jacqueline Jose na inihatid na nila sa huling hantungan noong March 10. Sabi ni Andy sa kanyang Instagram post nitong March 12, higit pa sa sapat ang itinira mong pagmamahal para kami ay hindi mangulila. Habang buhay kong dadalhin ang iyong mga alaala. Maraming salamat sa iyong gabay. Sa kahit saang parte ng aking buhay, parati kitang madarama, parati kitang makikita. Bumaha naman ang pakikisimpatiya at pakikiramay sa kanya mula sa mga kasamahan sa industriya. Subalit ang nakapukaw sa atensyon ng mga netizen ay ang simpleng komento rito ng half-brother na si Gabby Egiman na sinamahan siya at hindi iniwan simula umpisa. Naantig ang damdamin ng mga netizen sa mensahe ng aktor para sa namayapang aktres na si Jacqueline Jose na ina ng kanyang half-sister na si Andy Egiman. Matatandaang napatanong ang mga netizen kamakailan kung ano ang koneksyon ni Gabby kay Jacqueline at ito ang umalalay kay Andy nang magsagawa ng press conference kaugnay sa kumpirmasyon ng pagkamatay nito noong March 2 dahil sa atake sa puso. Half-siblings sina Gabby at Andy dahil pareho sila ng ama ang pumanaw na aktor na si Mark Hill. Sa kanyang Instagram post nitong March 12, sinabi ni Gabby na wala nang dapat ipag-alala ang kanyang tita Jane dahil siya na ang bahala sa mga naulilang anak nito, gayon din sa mga apo. Ang mga naiwang anak ni Jacqueline ay sina Andy at bunsong si Gwen. Samantala hanga naman ang mga netizen kay Gabby dahil sa ginawa nitong pag-alalay sa mga kapatid simula umpisa. Noong March 2 ay nasawi si Jacqueline habang nag-iisa sa loob ng bahay niya sa Quezon City matapos atakihin sa puso, ayon na rin sa pagkumpirma ni na Andy sa pamamagitan ng isang media conference. Ang buong showbiz po, pati ang ating mga kababayan, ay nagpahatid na ng kalungkutan at pakikisimpatya sa kanyang hindi inaasahang pagpanaw. Pero hanggang ngayon po, yung posisyon ng kanyang mga anak ay binubuliglig pa rin. Si Gwen nakahabol noong Sabado, yung anak niyang nag-aaral sa Amerika. Nakarating din nakahabol sa paglalagak ng kanyang earn. At si Andy Eigenman ang talagang pinuputakti ng pambabash. Kung talaga raw na mahal nila ang kanilang ina, dapat ay hindi nila iniwan ng nag-iisa sa tahanan. Nauna na po namin naipaliwanag ayon na rin do sa panayam ni OG Diaz one-on-one with the late Jacqueline Jose na binigyan po niya ng kalayaan ng kanyang mga anak na pumili ng sarili nilang desisyon. Naunawaan niya po yon bilang ina, kaya naman si Andy ay namalagi na at nagbuo ng pamilya sa Siargao at si Gwen naman ay nag-aral, nagtrabaho na sa Amerika. Siguro po, hindi na natin kailangan pang kalampagin yung mga iniwan ni Jacqueline Jose kasi napakasakit na po para sa kanila ang mawalan ng ilaw ng tahanan. Sana po hanggang doon na lamang ang ating masabi, di ba Romel? Opo, yung pagsisisi-sisihin, tanggalin na po natin yon kasi po isang napakabigat po para sa nagdadalamhati ang makarinig ng pansisisi na siya, may mga ganun, di ba, na yung tinuturo pa natin yung blame, pinupunta pa natin sa isang tao na hindi natin alam ang buong kwento. Bakit at ano, di ba? Kaya wag na lang kasi total tapos na rin naman at magpasaya na lang natin ang kaluluwa ng limaong si Jacqueline Jose na wala na tayong pinatanggit pa tungkol sa kanya. Ang sakit lang makabasa nung pahagulgol ka ngayon samantalang mo nabubuhay nanay mo, iniwanan mong mag-isa. Mas pinili mo na magbuo ng pamilya diyan sa Siargao. Tapos ngayon, sising-sising alipin ka. Alam mo, kahit sa Bible, di ba, sinasabi, kapag nag-asawa na ang anak, ay iiwanan niya ang kanyang pamilya. Although of course, iba ang pananaw kasi nating mga Pilipino. Hanggang sa huling sandali kasi kasama natin ang ating mga magulang at napakagandang katangian ng ating lahiyan, di ba? Pero sana po, wag na nating isisi pa kay Andy o kay Gwen ang pagpanaw po ni Jacqueline Jose. Hanggang doon na lamang po talaga ang kanyang buhay. Wag na po nating ipaako pa kay Andy ang pagpanaw ng kanyang ina.
Sugat na walang paggaling na po ito sa kanyang mga anak. At si Andy, maaring hindi pagsisisi, panghihinayang, mas magandang pakinggan. No? At sabi ni Tita Julie Paras, napakawalang respeto ng mga taong sinisisi pa si Andy sa pagkamatay ng nanay Jane niya. Diyos ko, ang kikitid ng mga isip. Magmuni-muni nga sila at malapit na ang Semana Santa. Thank you, Tita Julie Paras, sa paliwanag. Maganda. At sabi ni Tita Rexy Chanco, love you kapatid. Si Tita Rexy Chanco ay malapit na kaibigan ni Veronica Jones, ang ate ni Jane. Maging si Jane ay nakakasama namin noon. Alam niya ang mga kwento, walang maitatago sa kanya. Alam din natin. Pero mas maganda na po na naihatid na sa huling hantungan si Jacqueline Jose. Isarado na po natin yung pintuan. At makiramay na lang po tayo at makidalamhati kay Andy at kay Gwen at sa kanilang buong pamilya, sa mga kapatid ni Jacqueline, na hindi po ganun kasimple ang mawala ng isang mahal sa buhay. Yun na lang. Sugat na walang paggaling, sabi ko nga, napakatagal bago mawaglit sa kanilang isip ang pagkawala ng isang tulad ni Jacqueline Jose. May sariling buhay na si Andy, wag na sana silang makialam, at may blessings naman ni Jacqueline kung ano ang desisyon ng mga anak niya. Buhay na nila yon, wala na tayong pakialam doon. Ibigay na natin sa kanila yon, sabi ni Boyzy Caragay. Totoo. Eto maganda tong kay John. Kung sakali ba na nakasama ni Andy ang kanyang ina sa bahay, sa palagay ba natin, makokontra natin kung ano ang nakasulat na? Kung hanggang doon na lamang talaga ang buhay ni Jane ng kanyang dakilang ina, wala na ring magagawa kahit sino pa ang kasama niya sa bahay. Totoo naman yan eh. Diba sa pagkapanganak pa nga lang po natin, nakaguhit na sa ating palad kung gaano kahabang panahon ang ipahihiram sa atin ng Diyos. At kapag tumawag na, at kapag dumating na po ang takdang panahon ng pagsasauli ng hiram nating buhay, wala na pong makakakontra pa. Yun lang, ganun kalinaw. Oo. Okay, naku, ang dami dito. Ang sabi nga nila, Nay, di ba, dahilan lang ang pagpapakamatay, pero oras na niya yun. Oo, lahat ng mga dahilan kapag pumanaw ang isang tao ay mga dahilan na lamang. Ang totoo po, hanggang doon na lamang po talaga ang ating buhay. Ganon yon. Sabi ni Dan Clavesillas, na maaari po kasing iniisip ng mga tao na pumanaw siya ng nag-iisa. Kung may kasama ay baka daw po nailigtas pa. Pero tanda ko po ang inyong laging sinasabi na ang tao po ay hindi pa man ipinanganganak, ay nakatakda na kung hanggang kailan mamamalagi sa mundo. Katwiran na lang yon, Dan Clavesillas, salamat. Excuse me po, sa iyong sinabi. Pero lahat nga ng mga nagaganap, dahilan na lang, di ba, Romel? Yes, kaya wala na po tayo, wag na po natin ituro at sisihin ang ibang tao, kundi tanggapin na lang po natin at pagsala para ang kaluluwa ay matahimik na. Oo, nang tahimik. Nay, dapat po wag nang sisihin si Andy. Hindi naman po niya ginusto na mawala ang kanyang mami. Talagang oras na po ni Miss Jacqueline Jose. Sabi ni Shoni Sebastian at sabi ni Edeletada, marupok lang ang buhay, parang usok, at kahit sino pa ay walang makapipigil kapag dumating na sa atin ang kamatayan. Yung takdang panahon, wala na po talagang makapipigil pa. Totoo yan. Huwag naman sanang gano'n ng mga tao, ipagdasal na lang si Jacqueline